Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Kabanata 31, Shaznia's POV. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay bumalik na kami sa hotel. Hindi na rin kasi namin nakita sina Ryle at Shaina sa dagat. Baka bumalik na sila sa hotel kaya doon na kami dumiretso. Alas 11 na kasi ng hapon, kailangan ko nang tanungin si Mama kung ayos lang ba sa kanila na makipag-lunch kami kasama ang mga Monteverde. Hindi naman namin kailangang problemayan ang gastos since kasama na siya sa binayad namin ni Ryle. Pwede naman na sa iisang table na lang kami. Sina Chloe at Brielle kasi ay pinupush ako na pumayag na dahil gusto rin ni Brielle makita si Lunox. Kung ako lang kasi ang masusunod ay ayoko. Baka pati ang mga parents ni Lunox ay magtataka kung bakit kamukha ni Shaina si Apollo na anak nila although hindi ko pa naman nakikita ang itsura ni Apollo. Nang makabalik kami sa kwarto ay naabutan kong banibihisan ni Mama si Shaina. "Hello, Mama." Tinawayan pa ako ni Shaina. I smiled at her. "Did you have fun with Ryle?" Tumanggaw naman siya. "Sobra, Mama. Medyo marunong na po akong mag-swim." Proud na proud pa na sabi niya. Si Chloe ay nag-cur na muna. Magbibihis daw muna kasi siya. Ayaw naman niyang makipag-lunch nang naka-see-through lang. Hindi raw masyadong formal na tingnan lalo na't kaharap namin ang mga Monteverde. Pagkatapos ayusan ni Mama si Shaina ay saka na lamang ako nakipag-usap kay Mama. Umupo ako sa tabi niya. "Ma, iyong boss ko pala ay nandito. Nandito rin po ang mga magulang niya kasi birthday daw po nung kapatid ng boss ko. Nakita kasi ako kanina ng daddy ni Lunox, niyayaya po tayo na makipag-lunch daw po sa kanila. Ayos lang po ba sa inyo?" "Talaga? Niyaya ka? Teka, ganun ba talaga sila kabait para yayain ka?" Sa pagkakaalam ko bago ka pa lang sa kumpanya nila, nagtatakang tanong ni Mama. Sakto namang kalalabas lamang ni Chloe sa CR. Napangiti ako nang makita kung anong suot niya. Halatang mahilig ito sa mga Korean style outfit. Nakasuot ito ng kulay pink shade na bikini. I think it's a rosewood shade. But it doesn't look like a two-piece bikini. Formal ang bikini nito dahil with ruffle sleeve ang kanyang tube at may tali pa sa gitna. Medyo kita pa ang kanyang pusod, at ang kanyang pangibaba naman ay naka-cover up ng floral pastel pink na slit skirt. "Tita, Mr. Monteverde's parents are really nice. Tsaka I think siya really did well sa kumpanya para maging ganito ka-special ang treato nila kay siya," paliwanag ni Chloe sa kanya. Ngitian ko si Chloe for saving me. She just winked at me. "Actually tita, Shaina already met Lunox. Hindi ba you already met your mom's boss, Pamanx?" Bilang niya kay Shaina. "Mom, aling si Shaina sakin? Siya po ba yung kasama ninyo kagabi, Mama? At yung nakita natin kanina?" Inosenteng tanong niya. "Yes, ina, siya nga," sagot ko. Lumiwanag ang mukha niya. "Mimi, sobrang bait po ni sir. Madalas po siyang nag-smile tsaka po hindi po siya bad sakin." Nagkita na sila. Tanong ni Mama na halatang nagulat sa nalaman. "Opo, Ma, pasensya na at hindi ko nabanggit sa inyo. Nagkita sila kagabi nung sinundo nila ako ni Ryle." Sige, pwede tayong sumabay sa kanila. Gusto ko rin silang makilala," nakangiting sagot ni Mama dahilan para tumili si Chloe. Abutay nga ang kanyang ngiti. Pinandilatan ko siya ng mata ngunit humahagikak pa rin ito. Pumasok na ako ng CR para makapagbihis na. I wore a tunic white off-shoulder dress na may ruffle na details. Si Mama ay hindi na nagbihis since hindi naman siya naka-beach outfit simula kanina. Nasabihan na rin namin si Ryle at Brielle na magbihis na. "Ay, bongga, ang fresh mo sa look na yan, siya." Puri pa ni Chloe nang makita ako. Kasalukuyan siyang nagtatali ng buhok ngayon. Si Mama naman ay nakahiga habang nagsi-cellphone. Nanunood kasi ito ng Raffy Tulfo in action. Iyon kasi ang libangan niya sa tuwing wala siyang ginagawa. "Ikaw nga halatang pinaghandaan ang suot mo, asar ko pa sa kanya. Che, sa ito lang ang formal na attire na mayroon ako." Ngumuso siya. Si Shaina ay hindi ko na binihisan since nabihisan na siya kanina ni Mama. Nakapag-floral dress ito. "Oh, wait, I forgot something." Biglang sabi ni Chloe kaya napunta ang atensyon ko sa kanya. Nakita kong may kinuha siya sa bag na daladala niya kanina at may inilabas na flower crown.
Agad naman akong napatingin kay Shaina na ngayon ay nakangiti habang tinitingnan ang hawak ni Chloe. This one's for Shaina Riley. Lumapit siya kay Shaina saka inilagay ang flower crown sa ulo nito. Ang ganda na tuloy lalo ng pamangkin ko. Thank you, tita. Lumapit sila sa salamin at lalong lumawak ang ngiti ni Shaina nang makita nito ang sarili. Ang ganda po, tita. Miski si mama ay natuwa nang makita si Shaina. Para kasi siyang diwata. Iba't iba ang kulay ng mga artificial na bulaklak na flower crown na iyon. Nagpicture pa silang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Shaina na makita ang itsura niya. Mama, picture rin po tayo. Pagyaya sa akin ni Shaina kaya sumabay na ako sa kanya. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng pagkatok ng pinto. Si Chloe na ang nagpresenta na magbukas nun. Baka si Brielle o Ryle lang yun. Baka handa na sila since 11:45 na. Hindi pa rin tumatawag si Sir Clyde, nakalimot kaya yun. Nagkukulitan lang kami ni Shaina sa kama nang buksan ni Chloe ang pinto. Mr. Monteverde, kayo po pala iyan, rinig kong sabi ni Chloe dahilan para matigilan ako. Bumangon ako sa kama and composed myself. Inayos ko pa ang dulo ng dress ko. Pati si Shaina ay nabangon din sa kama kagaya ko. Naglakad ako palapit sa pintuan and voila. Si Lunox nga ang nandito. Ganoon pa rin ang suot niya. This time ay naka-shades ito and I must admit that he really looks handsome with that look. Mr. Monteverde, what brings you here? Tanong ko. Can I talk to your mom? He asked. Bakit po, Mr. Monteverde? Nakita ko sa peripheral vision ko na napatayo si mama saka naglakad papalapit sa akin. Nang makalapit siya sa amin ay nagsalita ito. Ako ang nanay ni Shaina. Sino sila? Good afternoon, ma'am. I am Lunox Monteverde, your daughter's boss. Formal na pagpapakilala ni Lunox sa kanya. Ramdam kong siniko ako ni Chloe. Nakangiti siya ngayon kaya pinandilatan ko siya ng mata. Talaga, naku, ikaw pala si Lunox. Ba't ka na parito, iho? Tanong ni mama. Pati si Shaina ay lumapit na rin sa akin. Naramdaman ko kasi ang presensya niya sa tabi ko. I just want to personally invite you to join us for lunch. Napangiti naman si mama. Oo. Nabanggit iyan ng anak ko kanina. Pumayag naman na ako, iho. Lunox smiled at her. Wow, ha. Kapag si mama at Shaina nagagawa niyang ngumiti. Pero kapag ako, masyado siyang mademo, Kinabahan naman ako sa'yo. Akala ko kasi mamamanhikan ka. Tumawa si mama. Pati si Chloe ay natawa rin kaya agad ko siyang kinurot sa singit. Si Lunox naman ay halatang nagulat sa sinabi ni mama. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang pisngi ko dahil sa hiya. Shit, ba't sinabi ni mama yun? Nagbibiro lang ako, iho. Huwag mong seryosohin ha, pahabol pa na sabi ni mama. It's okay, ma'am. You don't have to apologize about it, Lunox answered. Pwede ba akong mag-disappear ngayon? Shoota. Hiyang-hiya ako sa sinabi ni mama. Baka sisantihin na ako ni Lunox nito. Mama naman, ba't parang kasabwat mo sina Chloe at Brielle? Huhuhu. Kabanata 32, Shaznia's POV. Kasalukuyan na kaming naglalakad ngayon palabas ng hotel. Sina Brielle at Ryle daw ay hahabol na lang. Nasa harapan ko si mama at Lunox. Si Shaina naman ay karga-karga ni Lunox. Sa totoo lang ay nahihiya na ako dito kay Lunox. Napakadaldal kasi ni mama, kung ano-ano ang kinukwento kay Lunox. Marami din ito itinatanong. Isali mo pa si Shaina na minsan ay nakikipag-usap din kay Lunox. Nilalaro pa nga nito minsan ang buhok ni Lunox. Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya na kargahin niya si Shaina. Siya naman kasi mismo ang nagpresenta. Tingnan mo itong si tita, close na agad kay Lunox, mahinang bulong ni Chloe habang kami naglalakad. May mga staff din ng hotel na talagang napapalingon sa presensya ni Lunox. May ibang kinikilig at ang iba na may natutulala. Narinig ko rin kanina na pinag-uusapan nila kung anak ba ni Lunox ang karga nito. Nakakahiya nga, baka nakukulitin na itong si Lunox, bulong ko. Well, he's nicer than I thought. Napansin mo ba na hinayaan niya lang si tita na tawagin siya sa kanyang pangalan instead of Mer? Monteverde, kumunat ang noo ko. Oo nga, no, hindi ko napansin iyon. He respects your mom. Mom, antong hininga pa ito. Sobrang perfect ng combination ng family ninyo sa family nila. Malalaman natin yan mamaya.
It took us almost 10 minutes bago kami makarating sa restaurant kung saan kami maglo-lunch. Hiwalay kasi ang resto nila sa hotel. Actually, may cafe naman sa hotel but most of the guests kasi ay prefer na sa labas kumain since takam na takam sila sa view ng dagat, tsaka presko na rin. Buffet din kasi ang pagkakainan namin ngayon. Sulit na sulit, nakita kong nakaupo na sa long table si Miss Lizel at Sir Clyde. Sa tingin ko'y may pinag-uusapan sila at natigil lang iyon nang mapansin nila kami. Napansin ko rin na nandito sina Bruno, Raiko at Lucas. Tuwang-tuwa naman sila nang makita kami. Next naman, Miss Riley. Ang fresh mo tingnan. Puri ni Bruno nang makita ako. I shyly smiled at him. Siya na lang po, Sir Bruno. Okay, siya. Bruno na lang din ang itawag mo sakin. Wala naman na tayo sa kumpanya, Ngumiti na lang ako sa kanya bilang tugon. Miski sina Raiko at Lucas ay binati rin ako. Si Chloe naman ay nanatiling nasa tabi ko't tahimik. Tumayo si Miss Lizel saka lumapit sa akin at nakipagbeso pa. Good afternoon, hiha. I'm so happy to see you. You look amazing. Bruno's right, you look so fresh. Thank you po, Miss Lizel, nakangiting tugon ko sa kanya. Bumaling naman ako kay Sir Clyde sa kabahagyang yumuko. Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss Riley. Natuwa ako't tinanggap ninyo ang imbitasyon ko, nakangiting wika niya. Saka ko lamang naisipan na ipakilala ang mga kasama ko. Si Mama na madaldal kanina ay tahimik na ngayon. Siya nga po pala. Bumaling ako kay Mama. Siya po ang mama ko, tukoy ko kay Mama. Ngumiti naman sa kanya sina Sir Clyde at Miss Lizel. Good afternoon, Mr. and Mrs. Monteverde. Salamat sa pag-imbita ninyo. Masaya ako't pakiramdam ko'y malapit ang loob ninyo sa anak ko, wika ni Mama. Miss Lizel smiled at her. Magaan ang loob namin sa anak ninyo, Mrs. Riley. Pasasalamat na rin namin ito dahil nagawa niyang tiisin ang anak namin. Saka ito napatingin kay Lunox. Then her smile slowly fades away. Kumunat ang noo nito. Who's that kid? Nagkatinginan kami ni Chloe. She's my daughter, Miss Lizel. Tila natulala si Miss Lizel nang makita si Shaina. Hindi ito nakangiti ngunit hindi rin ito galit. Hindi ko alam kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan nito. She really looks like Apollo. A mini version of Apollo. Lumapit siya kay Shaina and gently holds her face. Ngumiti naman sa kanya si Shaina. Hello po, Miss Lizel smiled at her. Kita ko rin na para bang naiiyak. Ito. Hello, little girl. What's your name? Ako po si Shaina Riley. 4 years old na po ako. Actually mom, they're celebrating her birthday today although sa Martes pa naman ang totoong birthday niya, singit naman ni Lunox. You really look like my daughter. Lalo na ang kulot mong buhok. Parehas na parehas kayo, naiiyak na sabi ni Miss Lizel kay Shaina. Nasaan po siya? Sinabi rin po sa akin ni Sir na kamukha ko raw po si Apollo. Lahat kami nakikinig at nakatingin lamang sa kanila. Pakiramdam ko'y tumigil ang mundo ko at tanging sina Miss Lizel at Shaina na lang ang nakikita ko. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Ngayon, alam ko na kung saan nakuha ni Shaina ang kulot na kulot niyang buhok. Nakuha niya pala ito sa kapatid ni Lunox na si Apollo. Nasa heaven na kasi siya, Pero sobrang magkahawig kayo. Talaga po, magkasama na po pala sila ng papa ko. Sabi po kasi ni Mama, nasa heaven na rin siya. Napatingin sa akin si Miss Lizel. Pati si Lunox ay sa akin din nabaling ang atensyon. Pakiramdam ko'y naubusan ako bigla ng hininga. Sumanghap ako't hindi alam kung ano ba ang isasagot. Lahat ng atensyon nila ay napunta sa akin. Tila ba'y naghihintay sila ng kumpirmasyon sa sinabi ni Shaina. Tumanggo na lang ako. Opo, tama si Shaina. Nasa heaven na ang papa niya, sagot ko. Bumalik na ang atensyon ni MS Lizel kay Shaina pero si Lunox ay seryoso pa ring nakatingin sa akin. Ipinakilala ko na rin sa kanila si Chloe. Natuwa pa nga si Miss Lizel nang malaman na nagtatrabaho pala si Chloe sa kumpanya. Binati rin siya ni na Bruno. Nabanggit rin ni Bruno na kilala niya na si Chloe. Si Lucas naman ay naging abala sa kanyang cellphone at hindi man lang napansin si Chloe. Umupo na kaming lahat sa mahabang lamesa na ito. Pumagitna sa amin si Sir Sile. Sa kaliwang banda niya ay sina Miss Lizel, Lunox,
Bruno, Raiko at Lucas. Habang nasa kanan naman niya ay ako, si Shaina, kasunod ko si Mama, at Chloe. Most probably ay nasa pinakadulo na si Ryle at Brielle. Nabanggit ko na rin kay Sir Sile na may dalawa pang darating. Nagkwentuhan muna kami habang hinihintay sina Ryle at Brielle. Si Miss Lizel ay hindi pa rin makamove on kay Shaina. Madalas ay napapansin kong nakatitig lamang ito kay Shaina. Si Lunox naman ay napapansin kong napapatingin sa direksyon ko. I salute you for raising your child alone. I mean, I know that you're with your mom pero iba pa rin kapag tatay talaga ng anak mo, ani MS. Lizel, ngitian ko siya. Hindi po naging madali pero kinaya ko para kay Shaina. Nagpapasalamat na nga lang po ako dahil nandyan si Mama para maging sandalan ko. Nako, Ma'am Shyla, bilib ako sa tapang at determinasyon ng anak ninyo. Halatang nagmana sa inyo, wika ni MS. Lizel kay Mama. Nabanggit kasi ni Mama sa kanya kanina na huwag na siyang tawaging Mrs. Riley because she prefers to be called Shyla. Shyla na lang kasi, Ma'am. Tumawa pa ito. Sa totoo lang, hindi nagmana sa akin si Shaznia. Kasi kung ako ang nasa posisyon niya, paghihinaan ako ng loob, iyong pagiging determinado niya, hindi iyon dahil sa akin. Iyon ay dahil pinili niyang maging ganun. Sumingit sa usapan namin si Sir Clyde. The first time I saw Shaznia, alam kong siya na talaga ang para sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Sir Clyde. Naaga niya ang buong atensyon namin. I mean, I knew that she's the perfect secretary for my son. Guess what? Hindi ako nagkamali sa pag-hire sa kanya, he added. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi ni Sir Clyde. Shit, akala ko kung ano na. Ano ba itong nangyayari sa akin? Masyado akong paranoid. Good afternoon, everyone. Sorry we're a bit late. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses at doon ko nakita si Ryle at Brielle na kapapasok lamang ng restaurant. Good afternoon. Mr. Marquez, are you and Shaznia related to each other? Nagtatakang tanong ni Sir Clyde. Nagkatinginan naman kami ni Ryle. We're childhood sweethearts, sir. Tinapak niya ang balikat ni Brielle. He's Brielle by the way. Shaznia's best friend. Yumuko naman sa kanila si Brielle at lahat naman sila'y binati si Brielle. Tito tatay, dito ka na po sa tabi namin ni Mama umupo. Walang ano-ano'y sabi ni Shaina na ikinatigil nilang lahat. Well, except for Chloe. Brielle at kay Mama. Tito tatay, is that what you call him? Tanong ni Lunox. Kabanata 33, Shaznia's POV. Yes, Mr. Monteverde, sagot ko. Kumuha ng upuan si Ryle at umupo sa tabi ni Shaina. Ang kalabasan ay nasa gitna namin si Shaina. Ramdam na ramdam ko ang titig ni Lunox sa amin. Nang mapatingin ako kay Miss Lizel ay nakangiti lang ito sa amin. So, let's eat. Medyo nagugutom na rin ako, pagbubukas ni Miss Lizel ng usapan nang biglang tumahimik ang lahat. Opo nga, tita, gutom na rin kami. Hinimas pa ni Bruno ang kanyang tiyan. Nasitayuan na ang lahat. Naiwan naman kami ni Shaina sa lamesa since nagpresente na si Ryle na siya na ang kukuha ng pagkain para sa amin. Hindi naman kasi namin pwedeng iwan na lang si Shaina rito mag-isa. Unang nakabalik si Mama kasama si Chloe. Sumunod naman sa kanya si Brielle at Miss Lizel. Saka naman dumati na sina Bruno. Si Ryle na lang at Lunox ang hinihintay namin. Mukhang nahirapan yata si Ryle, biglang sabi ko. Ma, pakibantay na lang po muna si Shaina. Susunod lang ako kay Ryle. Tumayo na ako't nagpaalam sa kanila. Nakita ko si Ryle kasama si Lunox. Wala sila sa buffet table kundi nasa isang sulok sila. Mukha silang seryosong nag-uusap, ni hindi nga nila napansin ang presensya ko. What the hell is your problem, Mr. Monteverde? I don't trust you, ani Lunox. Kumunat naman ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Rinig kong natawa si Ryle. Trust me from what? Do I need to gain your trust? Sarkastikong tanong niya. Nanatiling seryoso at blunt ka ang ekspresyon ng mukha ni Lunox. Are you the father of Shaina? What? Saan ba nanggaling iyang mga pinagsasabi mo? Because I can see that Shaznia is lying when she told us that Shaina's father is already dead. Napalunok ako. Nahalata niya iyon. Paano? Muling natawa si Ryle. Hindi ko nakasalanan kung mapanghinala ka. Kung gusto mong malaman ang totoo,
Alamin mo mag-isa, hindi iyong tinatanong mo ako. Baka sa tono ng pananalita ni Ryle ang inis. Lunox scoffed at him. Kung napatunayan ko na ikaw nga ang ama ni Shaina at hindi mo siya nagawang panindigan, he paused. Kalalaki mong tao, duwag ka. Tumalikod na sa kanya si Lunox kaya agad akong nagtago at kunwaring inabala ang sarili sa ibang bagay. Sarkastikong tumawa si Ryle. Mag-ingat ka, Mr. Monteverde. Baka bumalik sa'yo mga pinagsasabi mo sa'kin. Bago pa man nila ako maabutin dito ay nagmamadali na akong bumalik sa pwesto namin. Naging balisa ako at pilit kong kinakalma ang sarili ko para hindi sila mag-alala. Oh, ano, hiha. Nahanap mo na ba si Mr. Marquez? Tanong ni Miss Lizel. Umiling ako. Nahilo po ako sa dami ng tao. Hihintayin ko na lang po siya, pagsisinungaling ko. Hindi pa man humabot ng 1 minuto ay dumating na si Lunox. Puros panghimagas lang ang laman ng kanyang pinggan. Ube cake at salad lang ang laman nito. Oh, Lunox, iyan lang ang kakainin mo. Nagtatakang tanong ni MS. Lizel, I'm not even starving, Mom, walang ganang sagot ni Lunox. Tumingin siya sa akin ngunit agad ring umiwas. Siya, mag-overnight ba kayo ngayon? Biglang tanong ni Bruno. Ngumiti ako't umiling sa kanya. Mamayang alas 7 ang out namin. May trabaho pa kasi bukas kaya hindi na kami nag-overnight. Napaawang ang bibig niya. Sayang naman. Napag-isipan kasi namin ni Raiko na mag-bonding tayo mamayang gabi. Isama mo na rin sana sina Chloe, Ryle at Brielle. Pero kasi, Mrs. Shyla, ayos lang po ba na mag-overnight kayo rito? Tanong ni Bruno kay Mama. Ayos lang naman sa akin. Walang kaso iyon. Masaya rin ang naisip ninyong ideya. Pero, nakadepend pa rin iyon sa desisyon ng anak ko at ni Ryle, sagot ni Mama. It'll be fun. Pumayag ka na siya, please. Sa tingin ko naman papayag si Ryle kapag papayag ka. Naging hilaw ang ngiti ko kay Bruno. Sakto namang dumating si Ryle. Nako, anong naririnig ko? Papayag. Ako, saan? Sunod-sunod na tanong ni Ryle saka ito umupo sa tabi ni Shaina. Si Bruno naman ang nagpaliwanag kay Ryle sa suhestyon niya. Well, it's up to siya. Actually, that really sounds fun pero may trabaho kasi si Shaznia bukas. It will be hassle sa part niya kung sabay na tayong pumasok, Miss Riley. Natigilan kaming lahat sa sinabi ni Lunox. Hindi ito nakatingin sa kahit kanino. Abala ito sa pag-slice ng kanyang cake. Ampo, Mr. Monteverde, sumabay ka na sa akin bukas sa pagpasok sa kumpanya. Sa akin ka rin naman nagtatrabaho. Pwede naman na ako na ang maghahatid kay Shaznia, Mr. Monteverde. Napako ang tingin ni Lunox kay Ryle. Seryoso ang mga titig nito. I am talking to my secretary. Tila idiniin pa nito ang salitang imi secretary. Nit-iyan naman siya ni Ryle. I am just suggesting. You are not supposed to suggest when no one is asking for your opinion. Naging balisa ako bigla nang maramdaman ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pati sina Bruno ay natigil sa pagkain at nabaling ang atensyon sa sagutan ni Lunox at Ryle. Tumikim si Sir Clyde. Boys, show some decency. Nasa harap tayo ng pagkain at may kasama tayong bata. Ibinalik ni Ryle ang kanyang atensyon sa pagkain. Ibinitawan ni Lunox ang kanyang hawak na kubyertos sa katumayo. Please excuse me. Tila natigilan ang lahat nang umalis si Lunox sa lamesa. Wala na ring tirang pagkain sa kanyang pinggan. Umalis siya sa restaurant at ni isa sa amin ay wala man lang sumunod sa kanya. Pagpasensyahan nyo na. Maybe he's really not in a good mood. Baka kasi naaalala niya pa rin ang kapatid niyang yumao na, paliwanag ni Miss Lizel. Bigla naman akong nalungkot. Kaya ba ganito si Lunox ay dahil sa kapatid niyang namatay. Alam ko naman na may mabuting puso siya, Iyon kasi ang Lunox na unang nakilala ko. Kaya ba siguro siya masungit at laging seryoso ay dahil apektado pa rin siya sa pagkawala ng kapatid niya. Ayoko mang gawin ito pero, Ryle, ikaw na muna ang bahala kay Shaina. Babalik lang ako, bulong ko may Brielle. Excuse me po, mag-CR lang po ako. Paalam ko sa kanila sa katumayon at umalis ng restaurant. Hindi ko alam kung saan ko pwedeng hanapin si Lunox. Hindi ko rin alam kung ano ba ang nagudyok sa akin para sumunod sa kanya't hanapin siya. Kung saan-saan ako dinala ng mga pa ako,
Hanggang sa nakarating ako sa pinakadulo ng resort na ito kung saan wala nang masyadong tao. Nakaramdam ako ng pagod kaya umupo muna ako sa buhangin para magpahinga. Nasaan na kaya ang makong na yun? Tanong ko pa sa sarili habang nilalaro ang mga buhanging inuupuan ko. Lumingga-lingga pa ako sa paligid at umaasang makita ko siya. Are you looking for me? Mabilis akong lumingon at napatayo nang makilala ko ang boses na iyon. Seryoso ang mga titig sa akin ni Lunox. Pinagmasdan niya pa ako mula ulo hanggang paa dahilan para maging conscious ako sa itsura ko. I am asking you, Miss Riley, are you looking for me? He asked again.